kumusta? Naranasan mo na ba to? Yung mayroong kang isang, alam mo yon, napakagandang ideya. Yung eureka moment? Oo, isang malinaw na layunin sa buhay, isang bagay na ramdam mong para sa'yo talaga. Pero paglipas ng panahon, parang walang nangyayari. Hanggang drawing lang. Exactly. Puno ka ng passion pero ang resulta, pira-piraso at honestly, medyo nakakabigo. Para sa ating pagsisilid ngayon, titingnan natin ang isang koleksyon ng mga sulatin na tumatalakay sa eksaktong problemang yan. Yung agwat? Oo, yung agwat sa pagitan ng inspirasyon at ng totoong resulta. Ang misyon natin, alamin kung bakit ang pagkakaroon ng malinaw na purpose ay simula pa lang pala. At ang issue, madalas, ay hindi naman talaga kakulangan sa pananampalataya o sa pagnanais, no? Hindi? Ang madalas na nawawala ay yung salitang medyo tinitingnan ng iba na corporate masyado. Ano yun? Estratehiya. Yan. Maraming tingin dyan, salungat sa pananampalataya. Masyadong makamundo. Parang kapag nagplano ka, hindi ka na nagtitiwala. Okay, himayin natin to kasi this is a big one, no? Ano kung ang estratehiya pala ay hindi kalaban ng pananampalataya? Kundi kasama pa. Kundi isa sa mga pinaka-practical na paraan para isabuhay ito. Yan ang aalamin natin. Okay, unang-una, binabanggit sa sources mo ang isang konsepto na medyo tumama sa akin. Quiet grief. Ang bigat, no? Tahimik na lumbay. Oo, pamilyar, di ba? Ito yung lumbay na nararamdaman mo tuwing Biyernes ng hapon, titingnan mo ang linggo dumaan at parang, ano na nga bang nangyari sa pangarap ko? Paulit-ulit yan. Paulit-ulit hanggang sa nakakapagod na lang. Tama. At nililinaw ng mga sulatin na ito ay hindi isang motivation problem. Akala ng marami kulang lang sila sa gana. Akala ko rin. Hindi. Ito ay isang strategy problem. Isipin mo to. Ang passion, yan ang gasolina sa kotse mo. Okay, High octane. super high octane, premium. Pero ang estratehiya, yang ang manibela. Yang ang mapa, yan ang waste mo. I see. Kung walang estratehiya, para kang umuubos ng gasolina habang nakapark lang. Ang ingay ng makina pero wala kang napupuntahan hanggang sa maubusan. Precisely. At ang resulta, pagod at pagkadismaya. Sabi nga sa isang source, vision without strategy is just a hallucination. Wow! At dyan pumapasok yung sinasabi rito tungkol sa mga leaders. Super inspired sila sa simula ng linggo. Oo, puno ng pangarap. Tapos pagdating ng Lunes, sa gitna ng mga meeting, email, mga deadline, Yung mga sunog. unti-unting nalulusaw yung dakilang layunin. Nagiging puro abala na lang. By Wednesday, nakalimutan na kung para saan ba yung lahat ng to. Kasi walang tulay eh. Walang nag-uugnay sa Sunday inspiration at sa Monday execution. Dito na ngayon pumapasok yung maling akala, di ba? Oo, yung malaking objection. Na kapag nagplano ka, kinokontrol mo na ang lahat. Para bang, hindi ba dapat mag-let go and let God lang tayo? Yan yung laging tanong. Para bang pag gumawa ka ng 5-year plan, sinasabi mo na kay Lord, excuse me, ako na po bahala dito. Parang kawalan ng tiwala. Pero ang ganda ng kontrahalimbama na binigay sa ating sources para sagutin yan, si Joseph sa harap ng Pharaoh. Classic to. Nang ipaliwanag niya yung panaginip, 7 taon ng kasaganaan, 7 taon ng taggutom, hindi siya tumigil doon. Dito nagiging sobrang interesante kasi Hindi niya lang sinabing, so yun po, good luck na lang sa inyo in 7 years. Pray hard. hindi sapat ang revelasyon lang. Kailangan may kasunod. Eksakto. Nagpanukala siya ng isang detalyadong plano. Sabi niya, kailangan nating mag-imbak ng 5 bahagi ng ani. Specific. May porsyento. Specific yung percentage. Kailangang magtalaga ng mga tagapamahala sa bawat rehiyon. May organizational structure. At kailangan ng isang sentralizadong sistema para sa pamamahagi ng pagkain. Grabe. So ang estratehiya niya ay hindi pag-aalinlangan sa Diyos. Hindi. Ito ay matalinong pangangasiwa o stewardship sa revelasyon na ipinagkaloob sa kanya. Ganon din daw si Nehemia. Oo, parehong-pareho. Nagsimula siya sa panalangin at pag-aayuno, pero hindi siya naghintay na lang na may bumagsak na pader mula sa langit. Anong ginawa niya?
Palihim niyang sinuri ang mga sirasirang pader sa gabi, nag-assess siya. Pagkatapos, inorganisan niya ang mga pamilya, binigyan ng specific sections na aayusin. May delegation. At ang galing ng strategy, inassign niya yung pamilya sa pader na pinakamalapit sa bahay nila. Para mas may malasakit sila. Brilliant. 'Di ba? Tapos, meron pa siyang defense strategy laban sa mga kalaban. May mga bantay. So yung pananampalataya niya may kasamang blueprints at security detail. Yun ang punto. Ang pananampalataya niya ay napatunayan sa pamamagitan ng pagpaplano. At alam mo, dito madalas nagkakagulo. Kasi ginagamit natin yung salitang purpose, vision, strategy na parang iisa lang sila. Interchangeably, Awo, malaking pagkakamali yun. pero based sa mga material, napakalaki pala ng pagkakaiba nila, no? Sobra. At kapag naintindihan mo yung pagkakaiba, doon nagkakaroon ng linawin. Para simple lang, isipin mo na nagmamaneho ka. Okay, sige. Unahin natin ang purpose, layunin. Ito ang North Star mo. Hindi ito nagbabago. Ito yung sagot sa tanong na, bakit? Yung malalim na dahilan. Yan ang dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga. Yan ang direksyon mo. Okay, so yan yung constant. Tama. Ngayon, ang vision, pangarap, ito naman ang ways destination mo. Okay. Ito ang sagot sa tanong na ano. Isang malinaw specific na larawan ng you have arrived. Ito yung itsura ng mundo o ng buhay mo kapag natupad na ang purpose mo. Bigyan mo ako ng example. For example, isang komunidad kung saan walang batang nagugutom. Malinaw yan. Nakikita mo. Visual. Got it. North Star is purpose, ways destination is vision. So, ano ngayon ang strategy? Ang strategy, yan ang turn-by-turn directions ng ways. Paano? Ito ang sagot sa tanong na, paano? Ito ang mga desisyon mo sa bawat kanto. In 500 meters, turn left. Heavy traffic reported ahead, rerouting. Yan yung mga hakbang? Ito ang plano mo kung paano mo gagamitin ang oras, pera at resources para makarating mula dito papunta sa destination mo. Marami ang bakit at ano, pero walang paano. Doon sila natitigil. At yung strategiya ang nagsisilbing tulay. Teka, ito yung parte ng mga sulatin mo na talagang tumatak sa akin. Yung ideya na ang Diyos mismo ay isang strategist. Fascinating, di ba? Kasi ang turo sa atin madalas, magtiwala ka lang, na parabang ang Diyos ay puro spontaneity lang. Pero ito, sinasabi na ang pag-isip ng may estratehiya ay pagiging mas katulad niya. Wow! Oo. Tinitingnan nito ang kwento ng paglikha sa Genesis. Hindi ito isang malaking poof na sabay-sabay. Hindi magulo. May proseso. May pagkakasunod-sunod, may disenyo, may kaayusan. Unang araw, liwanag. Hindi niya nilikha ang mga halaman bago ang liwanag kasi mamamatay. Oo nga no, may logic and sequence. Lahat ay may disenyo at intensyon. Ganon din daw sa plano ng kaligtasan. Oo, sa buong Biblia. Hindi ito isang biglaang desisyon. Ito ay isang plano na unti-unting inihayag na may tamang panahon. May timing. May timing. Sabi nga sa Galatians 4.4, when the fullness of time had come, nang sumapit na ang takdang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak. Grabe. Pati ang ministeryo ni Jesus, ang pagpili sa 12 disipulo, yung pag-atras niya para manalangin, lahat may intensyon. So, kung ang Diyos ay nagpaplano at kumikilos ng may estratehiya, ang paggawa natin nito ay pagtulad sa kanyang katangian. Hindi pagtalikod sa kanya. Nagiging paraan nito ng pagsamba, isang paraan ng pagiging mabuting katiwala. That's the core insight. Strategy is good stewardship of a divine calling. Okay, ang ganda ng mga konsepto, si Joseph, si Nehemiah, ang Diyos bilang strategist. Pero ang tanong siguro na nakikinig ngayon, So what? paano ko to isasalin sa magulo kong Lunes ng umaga? Paano nito binabago ang mga ginagawa ko in a very practical sense? Dito napapasok yung sinasabi sa ating sources na ang estratehiya ay isang behavior shaper. Humuhubog ng pag-uugali. Ito ang architecture sa likod ng ating mga pang-araw-araw na desisyon. Kasi kung wala kang estratehiya, ang default mo ay kung ano yung pinaka-urgent o pinakamalakas sumigaw. Yung pinakamadali, Oo, ang estratehiya ang nagbibigay sa'yo ng filter. Isang filter para masabi ang hindi, yan. Importante yan. Sakto. para masabi ang hindi sa mga bagay na maganda pero hindi mahalaga.
para sa mission mo. Pinipilit ka nitong tanungin, itong meeting ba na to? Maglalapit sa akin sa vision ko? Itong project na to, aayon ba sa purpose namin? Kung hindi, bakit mo ginagawa? At para hindi lang ito manatiling konsepto, may binabanggit din mga practical na tools. Okay, let's get into those. Ano yung una? Ang una ay tinatawag na Strategic Alignment Mapping. Isipin mo parang nag-iimpake ka. Okay. Buksan mo ang maleta ng team mo, lahat ng projects, meetings, commitments ninyo for the next quarter, ilista mo lahat. Tapos, Tapos, tanungin mo isa-isa, ito ba dadalhin ko sa beach na siyang vision ko? O pang bundok to? okay. So, kung ang vision mo ay maging the best surf shop in the country, yung project mo tungkol sa pagbebenta ng winter jackets, Hindi kasama sa maleta. alisin Iwan mo na. Alisin mo ang pampabigat. Masakit yan sa simula. Pero yan ang nagbibigay ng focus. Ang ganda niyan. How about the other tool? Yung isa naman ay ang purpose-driven scorecard. Madalas kasi, ang sinusungkat lang yung madaling bilangin, di ba? Kita. Bilang ng dumalo, dami ng nagawa. Pero ang tanong, yun ba talaga ang sukatan ng tagumpay base sa purpose mo? Binabago nito ang definisyon ng panalo. Pwede ka magbigay ng example? Sige, halimbawa, kung ang purpose ng isang non-profit ay to restore dignity to the homeless, imbes na ang tanong sa scorecard ay ilang meals ang naipamigay natin. Na madaling bilangin. Oo, ang tanong dapat ay ilang tao ang natulungan nating makahanap ng permanent trabaho. Wow, mas malalim. Imbes na ilan ang dumalo sa event, ang tanong ay, may buhay bang tunay na nabago? It forces you to measure what truly matters. So, hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami, kundi tungkol sa paggawa ng mga bagay na tama. Mga bagay na may tunay na epekto. Ito ang paraan para siguraduhin na ang iyong pananampalataya ay hindi lang isang Sunday feeling. Kundi isang bagay na nabibigyan ng anyo sa iyong mga gawa from Monday to Saturday. At ang pinakamalaking aral siguro mula sa ating mga material ay ito. Ang estratehiya ay hindi kalaban ng pananampalataya. Ito ang paraan mo para sabihing, Lord, sineseryoso ko ang ipinagkatiwala mo sa akin. Ito ay pananampalataya na kumikilos. Isang disiplinadong pangangasiwa sa isang vision na galing sa Diyos. Hindi pwedeng bahala na ang sagot sa isang banal na tawag. Ang pagpaplano ay pagpapakita ng paggalang sa bigat ng misyon. Ito ang tulay sa pagitan ng iyong panawagan at ng resulta. Hindi sapat ang magandang intensyon lang. Lalo na sa isang komplikado at magulong mundo. At para sa iyo, iiwan namin ng isang tanong na ito para pag-isipan mo. Anong layunin o pangarap na ang ipinagkatiwala sa iyo na hanggang ngayon ay nasa drawing stage pa rin ng isang estratehikong istruktura? At base sa lahat ng napag-usapan natin, ano ang isang maliit ngunit tapat na hakbang na maaari mong planuhin at gawin, hindi bukas, hindi sa Lunes, pero ngayon, para simulang itayo ang tulay na yun?